Yung performance nito, masasabi kong hindi rin ito pahuhuli sa mga 125, kahit mga 125 na yung mga scooter dyan, alam naman natin na mga yung scooter ngayon na mga 125 is matutulin. Pero ito, hindi rin ito papatalo sa tulin nila. Hindi man ito maka-overtake, pero hindi rin ito mga kabiyahe maiiwan. Pero pagdating naman sa maintenance, hindi butas ang bulsa mo dito mga kabiyahe. Good morning mga kabiyahe. Isa ka rin ba sa mga naghahanap ng isang reliable na motorcycle? Ito yung may sasuggest ko mga kabiyahe. Unang-una nagustuhan ko dito, napaka-tipid sa gas. And then pagdating sa maintenance, sobrang tipid din mga kabiyahe. At yun nga, yung performance nito, masasabi kong hindi rin ito pahuhuli sa mga 125, kahit mga 125 na yung mga scooter dyan. Alam naman natin na mga yung scooter ngayon na mga 125 is matutulin. Pero ito, hindi rin ito papatalo sa tulin nila. Hindi man ito maka-overtake, pero hindi rin ito mga kabiyahe maiiwan. Pero pagdating naman sa maintenance, hindi butas ang bulsa mo dito mga kabiyahe. Napakaangas at maporma din. Pwede ito pang all around. Pwedeng lagyan ng sidecar at lalo-lalo na pwede rin mga kabiyahe pang service lang. Tingnan nyo naman ang itsura. Napaka-gwapo. At ang kagandahan dito mga kabiyahe sa presyo, napakamura lang din. Siyempre pa, naka-Yamaha ka na. Ayan ang itsura ni Yamaha YTX 125. Ang performance nito, hindi kayo dito mapapahiya sa unit na ito mga kabiyahe. Napakaganda ng performance nito. Siyempre, lahat ng unit ay may issue. So, meron tayo dyang video about sa issue nito. Pero, nagawa naman natin ng paraan na. After nun, okay na. Hindi kamukha mga kabiyahe ng ibang motorsiklo na pabalik-balik lang yung issue o hindi natatapos. So dito, bigyan ko na rin kayo ng ideya sa tatlong issue ng Yamaha YTX. Ang unang-una mga kabiyahe, yung cable niya masyado maiiksi. Kaya ang nagiging dahilan ay nagwa-wild. So, yun yung unang issue niya. So, ang ikalawang issue nito mga kabiyahe, telescopic port sa front, lumalagotok. So, ang gagawin naman natin doon mga kabiyahe, kagaya din sa sinasabi kong cable, dahil parang tinipid siya, bibili lang tayo ng akma sa kanya, kagaya ng mga cable ng Honda Supremo o Supremo. Yan, 150. Yan, akma yon kay Yamaha YTX. So ito siya kay Honda kay Honda Supremo. Ayan. Ayan, may allowance na siya. Hindi kamukha nito. Ayan, mga bitin. Ayan, mga bitin siya. So hindi pa naman siya nasisira kaya hindi pa natin pinapalitan. Sayang naman. 'Yon, dahil naputol na siya, 'yun ang binili natin, yung akma sa kanya. And then ito naman yung telescopic port suspension natin dito na lumalagotok. Kailangan lang natin ipa-adjust sa mekaniko. Napakamura lang din. Pero itong unit ko mga kabiyahe, hindi ko siya pinagalaw. Hindi ko na siya pinagalaw yung dito, yung telescopic port natin. So, inaano ko na lang, pag dadaan ako sa hams, yung inaalalayan ko na lang siya. So, hindi na siya lumalagotok. Hindi kamukha nung bagong bili ko pa lang, balya dito, balya doon, kaya lumalagotok siya. Pero, usually talaga mga kabiyahe, bagong gamit nyo yung Yamaha YTX, yun ang may experience nyo. Lalagotok siya. Yun ang ikalawang issue niya. At ang ikatlong issue mga kabiyahe, yung pag nagsishifter tayo, meron din siya lumalagotok. So marami tayo dyan sa comment section, marami nagtuturo sa atin na ganun daw gawin natin. Which is, totoo yun mga kabiyahe. I-adjust lang natin yung sinasabi nila para lumambot yung ating gear shifter kasi medyo daw matigas. Pero hindi ko na rin yan pinagalaw mga kabiyahe kasi ayaw kong buksan yung makina natin. Ayaw kong buksan yun. Ang ginawa ko na lang, pinag-aralan ko habang ginagamit ko siya, tinatiming ko
yung ating pagpasok ng kanyang gear. So ngayon na perfect ko na kung paano siya gamitin. Napaka-smooth na niya mga kabiyahe. Wala na ako naririnig na lagutok doon sa sinasabi nating engine at dito sa kanyang front suspension, which is ito nga yung telescopic fork niya. At sa loob ng 3 taon at kalahati mga kabiyahe, ayan, intact pa yan mga kabiyahe, original. Wala pang nagagalaw dyan. Walang tagas kahit sa engine niya. Napakalinis. Walang tagas. Ang pinaka-headlight nito mga kabiyahe ay bulb type. So nagpalit na tayo dito ng LED. Ayan. Yellowish yung ating ipinalit. Pasado yan sa LTO mga kabiyahe. Pinalitan natin yung bulb type niya dahil medyo nakukulangan tayo ng sinag lalo na sa gabi. Andito yung sticker natin. May linagay din tayo ditong visor para dagdag angas din sa ating motor. At saka nagagamit natin yung likod niyan lagaya ng bottled water. O di kaya kung anong nabili natin or basahan. Pwede rin dyan. So ito yung appearance ng harapan ni Yamaha YTX. At dito sa baba, ayan, yung ating fender dyan na dolphin type. Kung makikita nyo sa loob ng 3 taon at kalahati, yan yung kanyang appearance. So napakakinis pa rin ng kanyang rim. Metal lang yan. At ang pinapalitan pa lang natin dyan ay yung goma o yung gulong. And then dito, itong cable niya na speedometer cable at saka yung brake cable niya, napalitan na rin natin yan. Mga 1.5 years naputol na ito. After nun, hindi pa napuputol. So mga 2 years na yan na nakakabit mga kabiyahe. At dito naman, sa kanyang panel, gumagana pa lahat yan. Yung mga ilaw niya, wala pa tayong pinapalitan dyan. So, goods na goods pa rin. Ito yung ignition switch natin. Ayan, tanggalin muna natin. Ayan, okay pa siya. Na bumabalik pa yung kanyang sarado pag wala yung susi. So, ilagay natin yung susi. Ayan. At dito naman sa may handlebar niya, intact pa rin yan. Ito pa rin yung stock niya. Linagyan lang natin ng bracket para pangdagdag na rin sa tibay. At saka double purpose yan mga kabiyahe. Ilalagyan ko rin yan ng cellphone holder at saka yung mga kagaya nito ng mga accessories. Yan. Para yan sa hazard natin. And then may switch tayo dito sa ating additional na linagay na mini driving light. At ito naman yung appearance ng ating ipinalit na side mirror. Dahil ito nga mga kabiyahe, unang labas ko pa lang sa kasa ay bumagsak siya. So may isang bagsak ito mga kabiyahe. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit ito bumagsak. At ang nadali sa kanya, ito, naputol yung ating clutch lever. And then nabasag yung kanyang side mirror. Kaya napilitan tayo magpalit. At ang kagandahan naman dito, walang na-damage o walang nagasgas sa tank cover niya. Masyadong paid na pala ito mga kabiyahe dahil ito nga ay 3 taon at kalahati na, mag-4 na taon na. Ito yun, paid na siya. At ito naman yung mini driving light natin. At kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, ganyan ka ganda pa yung makina natin. Tuyong-tuyo yan, wala yan ka tagas-tagas. Yung ating busina, stock yan mga kabiyahe. Hindi pa nabubuksan yung makina natin. Yung ating shifter, okay na okay pa rin yan. Yung side stand natin, ayun. Kaya nga pala mga kabiyahe, natumba yung itong unit natin nung unang araw pa lang na kinuha natin, nang ipinark natin ito. Dahil ang isa dito sa dahilan, ang nakita kong dahilan, itong side stand natin, medyo maiksi siya. So hindi niya kinaya yung katawan niya. Pero ngayon, dahil gamay na natin, hindi na siya natutumba. So, yun. Ito yung, ano naman natin, upuan. Kung mapapansin ninyo, medyo may cut na yan. Ako na rin na nag-cut dito mga kabiyahe. At tingnan nyo naman mga kabiyahe, yung ating, ito, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, maitim na siya. Ito yung rear sprocket natin. Pero, sa loob ng 3 taon at kalahati, stock yan mga kabiyahe.
Hindi ko pa yan napapalitan. At pansinin nyo yung mga ngipin niya. Ayan. Hindi siya matutulis mga kabiyahe. So ang ibig sabihin, hindi pa tayo kailangan magpalit dahil makapal pa. Ayan o. Sobrang napakakapal pa niya. At saka yung kadena niya mga kabiyahe, goods na goods pa rin dahil wala pa siyang alog o wala pa siyang ingay. Alaga ko lang yan mga kabiyahe sa langis. Kasi yung mga umiikot na yan, ito mga ito, may mga bearing yan na maliliit sa loob. Pag lagi natutuyuan yan, yan ang dahilan kung bakit maiksi lang yung buhay ng kadena. So ako, inaalagaan ko siya ng langis. And then para hindi magkalat yung langis niya, pinupunasan ko siya. Kaya ganyan siya. So intact na intact pa rin yan, no? Walang kaingay-ingay yan. Yan. At ang pinapalitan ko lang dito mga kabiyahe, yung gulong wala pa ako napapalitan dito. Maliban doon sa nasabi ko kanina, yung cable natin, speedometer cable, at saka yung brake cable. Ito naman yung apakan ng pillion natin na ito yung signature ng YTX. Ayan. Ito, dalawa ito, bali apat ito. Tinanggalan ko lang ng isa kasi pag dalawa tong nakakabit, masyado matagtag, matigas masyado kasi pantra motorcycle nga or nakadesign ito para sa sidecar. So tinanggalan ko siya para maganda yung bounce niya. Ayan. At ang performance nito mga kabiyahe, itong apakan na ito ng pillion natin, kaya nitong magbuhat ng, ang na-experience ko dito, 2 box na tig 9 kilos. So 18 kilos ang naikarga ko dito. Kasi kinakargahan ko yan ng dilata. 2 box. Tapos dito may 1 box dito. Dito sa ibabaw. And then itong bracket naman na ito para dito sa ating top box. Kung mababasa ninyo dito mga kabiyahe, max load niya is 3 kilos. Ayan, 3 kilogram. Pero ang naikarga ko na rin dito mga kabiyahe ay bali 9 kilos na dalawa. So 18 kilos din. Kaya niyan. Dahil ito, pinupuno ko to ng dilata rin. So mahigit 1 box ang kasya dito sa top box natin. And then pinapatungan ko pa yan ng 1 box ulit. So yun yung kaya niya. Yung bracket na yan. Kaya kung mapapansin niyo, talagang napakatibay ng mga bracket ng ikinabit ni Yamaha dito sa unit nila. At ayan, yung ating plate number, malinis na malinis. Ayan. At yung ating taillight, yung fender natin, puro ano yan mga kabiyahe puro stock yan. Pati sa preno natin, yung brake lining natin, hindi pa tayo nagpapalit. Puro stock yan mga kabiyahe. Yung ating exhaust o tambucho, yan, may kunting kalawang na. Yan, hindi naman maaalis yan dahil sa 3 taon at mahigit na ginagamit siya. Yan, ayun, may kalawang na siya dito. Nag-uumpisa ng mga lawang. Ayan, yan yung makikita natin dito sa unit na ito ni Yamaha. Ito nga yung Yamaha YTX. Buksan naman natin mga kabiyahe yung kanyang engine. Ayan. So yan mga kabiyahe, tinimpla ko lang yung ating choke. Medyo pag in-start kasi siya, namamatay kasi kailangan natin i-adjust yung minor niya. Hindi ko pa na-adjust. Pero yan yung tunog ng ano niya. Ayan. Yan yung tunog ng engine niya. Punta natin yung tambucho. Ayan, may ilaw siya mga kabiyahe. Ayan. Ayan naman yung tunog ng tambucho. Napaka-smooth lang mga kabiyahe. Hindi siya maingay. Tahimik. Ilawin natin yung ating mini driving light. Dilaw din. Ayan. Meron din yung kulay puti.
Ayan, puti. So, pag medyo mainit na siya mga kabiyahe, binabalik ko na sa normal yung kanyang choke. Okay na siya. Ito naman mga kabiyahe, yung ating position dito. O, di ba ang angas? Para ka nang naka mini big bike. Ganda ng tangke niya, malaki. Ang height natin mga kabiyahe, 5'6". Gawin nyo akong reference kung gusto nyo kumuha ng ganitong unit. Yan. Napaka reliable gamitin. Madali lang i-maneuver. Malambot ang manibela. At syempre, yung sinabi ko kanina na tipid sa gas, tipid sa maintenance, at hindi kayo mapapaya sa performance, syempre. At kung practical kang tao, dito ka na sa Yamaha YTX dahil pwede mo nang kabitan ng sidecar, pwede mo rin gawing ganito, single lang. At yung mga sinabi ko kanina, yung kakayanan ng ating mga carrier dito sa likuran ay talaga naman panalong-panalo pagdating sa kargahan. So hanggang dito na lang mga kabiyahe. Sana nagustuhan nyo yung ating topic. Hanggang sa muli, kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.